Bibigay ko sa iyo mga sitas na ang isang babae ay galing sa Panginoon. Ito yon sa 31 Gs ng Kawikaan. Pakibasa nga. Isang mabait na babae, sinong makakasumpong? Sapagkat ang kanyang halaga ay higit na makapupo kaysa mga rubi. Ang puso ng kanyang asawa ay tumitiwala sa kanya, at siya'y hindi kukulangin ng pakinabang. Una, dapat maintindihan mo, hindi lahat ng babaeng makikita mo sa Diyos. Merong babae sa demonyo. Alam mo kung anong klaseng babae yun sa demonyo? Yun yung sinabi ni Solomon, na mabuti pang tumahang ka na sa ilang na lupain kesa makisama ka dyan sa babae na yan. Basahin natin sa Kawikaan 21:19. Lalong maigi ang tumahan sa ilang nalupain kaysa makisama sa palatalo at magagaliting babae. Pagka nililigawan mo, magagalitin, madaling magalit o kaya mahilig sa diskusyon, mabuti pa mamundo ka na lang. Hindi sa Diyos yan Mabuti pa mamundo ka kesa mag-asawa ka ng isang babae na palaaway. Mahilig sa away, magusto, puro debate. Pagka ganun liligawan mo, umatras ka na, kapatid. Alam mo, nakakakuliri ng tenga yun yung mahilig sa away, daldal ng daldal. Ay naku, nakakakuliri ng tenga, para yan tulo. Basahin natin ang Kawikaan 27:15. Ang laging tulo sa araw na maulan at ang babaeng palatalo ay magkahalintulad. Kita mo, pareho lang sila ng tulo. Hindi ka makakatulog, awayin ka ng away. Kaya kung mag-aasawa ka, maghahanap ka ng tahimik na babae. Hindi madaldal, hindi chismosa, hindi palaaway. Alam mo kasi, bawal ng Diyos yun Kung ikaw sa Diyos, bawal ng Diyos mag-asawa ka ng palaaway at magagalitin. Basahin natin sa banal na kasulatan. Huwag kang makipagkaibigan sa taong magagalitin, at sa mainiting tao ay huwag kang sasama. Baka ka matuto ng kanyang mga lakad, at pagtamo ng silo sa iyong kaluluwa. Kita mo, magkakaroon ka ng silo sa iyong kaluluwa. Pag sumama ka sa mga taong magagalitin. Kaya kung ako ang babae, hindi ako mag-aasawa ng magagalitin. Kung ako lalaki, hindi ako mag-aasawa ng magagalitin. Bakit? Bawal ng Diyos Matututo ka ng kanyang lakad at ikaw mahahawa pati ang iyong kaluluwa maliligaw. Kaya alam mo, ang babaeng maka-Diyos, hindi madaldal. Tahimik. Utos kasi yun sa unang Timoteo 2:11. Ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop. Kita mo, kailangan Diyos sa babae mag-aaral na tumahimik. Let the woman learn in silence, with all subjection. That is the teaching of God in the New Testament. Kaya alam mo, kung ang gusto mo, babaeng maka-Diyos, unang-una, yung babaeng maka-Diyos, natatakot sa Diyos yun. Ang Diyos ang magbibigay nun. Alam mo kapatid, ganito, maibapayo ko sa'yo. Huwag mong hanapin yan. Huwag ka maghahanap. Pag kailangan mo na yan, bibigyan ka ng Diyos. Tama? Basahin natin sa 19:14. Bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang, ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Yan. Kaya kung gusto mo niyang babaeng galing sa Diyos, maghintay ka lang, huwag mong hahanapin. Mahirap kang makakita. Si Solomon naghanap, Alam mo, nakita ni Solomon, pakinggan mo sa Ecclesiastes Kapitulo 7, ganito ang sabi ni Solomon, naghanap siya talaga ng mabait na babae, wala siyang nakita. Ito sabi, Na hinahanap pa ng aking kaluluwa, ngunit hindi ko nasumpungan. Isang tao sa 1,000 ang aking nasumpungan, ngunit isang babae sa lahat ng mga yaon ay hindi ko nasumpungan. Naka-1,000 siyang asawa, wala siyang nasumpungang mabait na babae. Sa 1,000 napangasawa niya, kasi mga prinsesa, mga sikat, mga edukada yung napangasawa niya. Wala akong nakita sa 1,000 tao na babae. Nakakita siya isang lalaki na mabait. Pero sa 1,000 babae, wala akong nakita. Kaya ang payo ko sa iyo, kapatid, huwag kang maghahanap niyan. Pagkakailangan mo na, bibigay sa iyo ng Diyos.
Ang kailangan, ikaw muna ang maging makadiyos. Kasi kung makadiyos ka at sa Diyos ka, bibigyan ka niya. Tingnan mo si Adan. Nung mabait pa si Adan, wala siyang makitang katulong sa buhay, sa mga hayop. Ginawa ng Diyos, naawa siya kay Adan, pinatulog si Adan. Tapos, kinuha yung tadyang, ginawang isang babae, yun na nga si Eva, binigay sa kanya. Kaya yung mabait na asawa, sa Diyos yun ang gagaling.